Magandang umaga Pilipinas, ako nga pala si Philip Balyanca na naghatid ng katotohanang balita. At kasama ko naman si... At ako si Raimel Pautan, naghahatid ng katotohanan lamang. Narito kami upang ihatid sa inyo ang mga makabagong balita. At ito ang News TV. Itang local news naman tayo mga ka-news. State of the calamity in the Philippines province such as earthquake killed 69. Sa balitang internasyonal, bagong pandaigdaigang kasunduan sa cybersecurity inilunsad ng United Nations. Balitang sports, tagumpay ng Pilipinas sa 2025 SEA Games. Sa balitang showbiz naman, Scarlett Johansson ay nakipag-usap upang gumanap bilang Mother Gothel sa Tangled. Ito naman tayo sa lagay ng panahon. Sa pagsisimula ng La Nina, baka mas maraming ulan pa ang aabutin natin dito sa Pilipinas. Si Philip Balyanca. Ako si Raimel Pautan. Ito ang News TV. Ibig ng Pilipinas ay ating gabayan. Itang local news naman tayo. State of the calamity in the Philippines province such as earthquake killed 69. Mag-uulat Ginoong Dako. Maraming salamat Ginoong Philip. Ngayon, dito naman tayo sa balitang local news. Hindi bababa sa 69 katao ang namatay at dusi-dusina, iba pa ang nasugatan matapos tumama ang isang malakas na lindol na may lakas na 6.9 sa gitnang bahagi ng Pilipinas noong Oktubre 7 sa gabi. Ang probinsya ng Cebu na tinamaan ng malakas na pinsala ay idineklara ang state of calamity. Matapos magdamag sa labas ng kanilang mga tahanan ang libu-libong tao dahil sa sumusunod na aftershock. Balitang labas naman tayo for international use. Bagong pandagdaigang kasunduan sa cybersecurity. We have Miss Lacaba reporting. Salamat Ginoong Pautan. Inilunsad ng United Nations ang bagong kasunduan. Ito ay tungkol sa cybersecurity. Layunin nito ang protektahan ang mga bansa at ang mga individual laban sa cybercrime. Ang kasunduan ay naglalayong magtatag ng pamantayan para sa pag-uugali ng Estado sa cyberspace. Pagbutihin ang kooperasyon sa pagitan ng mga bansa. Sa paglaban sa cybercrime, itaguyod ang mga pagbabahagi ng impormasyon para mapahusay ang seguridad sa cyber. Salamat, Miss Lacaba. Dito naman tayo sa balitang sports. Tagumpay ng Pilipinas sa 2025 SEA Games, mag-ulat si Miss Erica. Salamat Ginoong Philip. Ito po ang balitang sports. Mainit-init pa ang balitang mula sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand, kung saan muli ipinamalas sa mga atletang Pilipino ang mga kanilang galing at puso para sa bayan. Nanguna ang ating bansa sa medal tally sa larangan ng athletics, boxing at swimming. Magbabalik muna ang ating programang News TV. Salamat. Nature Spring. 15 pesos na lang. Bili na. At tayo nagbabalik. Scarlett Johansson nakipag-usap upang gumanap bilang Mother Gothel sa Tangled. Ang paglahok ni Johnson sa proyekto ay tiyak na nakadaragdag ng excitement sa mga tagahanga ng Disney, lalo na sa mga sumusunod na mga live action na remake ng studio. Ang Tangled ay isa sa mga pinakaabangan na pelikula ng Disney sa mga sumusunod na taon. At ang nagdaragdag ng isang talentadong artista tulad ni Johnson ay tiyak na nagdaragdag ng kaibang dimensyon sa pelikula. At ating alamin ang lagay ng panahon na kung saan sa pagsisimula ng La Nina baka mas maraming ulan pa ang abutin natin dito sa Pilipinas. At ito ay uulat ng ating gwapong Ginoong Pangadlo. Salamat sa iyo, Ginoong Philip, at balik tayo sa lagay ng panahon kung saan nagnomisyon ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration o PAGASA noong Biyernes.
Oktubre 10 na naranasan na ang kondisyon ng La Nina sa tropikal na bahagi ng Karagatan Pasipiko simula noong September. Ang La Nina ay isang weather phenomena na nailalarawan sa mas malamig kaysa karaniwang temperatura ng tubig sa dagat sa gitna at sa silangang bahagi ng Ecuador ng Pasipiko. Paliwanag ng Pag-asa na nagsimula ng lumamig ang temperatura ng tubig sa dagat noong Agosto bago tuluyang umabot sa antas ng La Nina noong September. Ayon sa modelo ng klima, maaaring magpatuloy ang La Nina hanggang Disyembre 2025 hanggang Pebrero 2026. Sa Pilipinas, posibleng magdulot ang La Nina ng abnormal na pag-ulan, lalo na sa silangang bahagi ng bansa, ayon sa Pag-asa. Ginoong pangatlo sa iyong magandang ulat. At dito nagtatapos ang aming pag-uulat, Ito News TV, tibig ng Pilipinas ay ating gabihan. kung saan puro katotohanan lamang, walang kasinungalingan.